One time, the new Filipino time. Oras natin mga kabrigada, 4:02 na ng hapon. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, Sandigan Associate Justice Gregory Ong sinibak ng Supreme Court. PNP Chief Purisibaini handa na magiging sagot sa kasong plunder, bribery at graft. Bail hearing ni Senator Estrada kinansela dahil sa pagtaas ng BP ni Ben Hurluy. Mga overseas Filipino workers pwede nang bumalik at magtrabaho sa Israel at West Bank. At hirit ng Ombudsman na pagbuo ng 2 special division sa pagdinig sa PDAF case, ibinasura. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula po rito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At Brigada Luna Agimat. Araw po ngayon ng Martes, September 23, 2014. Naku, 92 days na lamang po before Christmas. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang apela ng Office of the Ombudsman na nagnanais bumuo ng 2 special division para sa Sandigan Bayan na hahawak sa mga kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na multi-billion peso anomaly. Ayon kay SC spokesman Teodoro Te, wala umanong sapat na basihan para bumuo ng isa pang dibisyon. Naniniwala kasi ang Korte Suprema na may sapat na kakayahan ang maestrado ng Sandigan Bayan upang hawakan ang kaso. Batay kasi sa hirit ng Ombudsman, nais nilang may special body na didinig sa mga kasong may kaugnayan sa PDAF scam. In denying the letter, it noted that the reasons given by the Ombudsman lack sufficient basis and fail to show a compelling need because the justices of the Sandigan Bayan handling the cases have shown competence to deal with the various issues. Ang tinig po ni Teodoro Te. Brigada Balita Nationwide. Ipinagpaliban naman ng Sandigan Bayan ng 5th Division ang pagdinig ngayong araw sa bail petition hearing ni Senator Jingo Estrada dahil sa pagtaas ng pressure blood ni Ben Hurluy na pangunahing testigo sa pork barrel fund scam. Batay kasi sa pagsusuri ni Sandigan Bayan nurse Ryan Buenviaje sa blood pressure ni Luy, umabot ito ng 150/110 kaya't hindi na lamang itinuloy ang pagdinig. Kaugnay nito, inirekomenda na lamang ng Sandigan Bayan nurse ang pagpapa-ospital kay Luy dahil sa mataas sa blood pressure nito. Ang pagharap ni Luy sa pagdinig ngayong araw may kaugnayan sa bail petition hearing laban kay Estrada, kaugnay naman sa kasong plunder na kinakaharap nito sa Sandigan Bayan. Brigada Balita Nationwide. Samantala, Supreme Court iniutos ang agarang pagpapasibak kay Sandigan Bayan Justice Gregory Ong dahil sa pagiging guilty sa koneksyon niya kay Janet Napoles. Ang detalye ng report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Sinibak na ng Supreme Court si Sandigan Justice Gregory Ong dahil sa di umanay ugnayan o koneksyon nito sa itinuturong pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Sa anunsyo ni Supreme Court PIO Chief Attorney Teodoro Te, 852 ang resulta ng butuhan ng mga maestrado upang sibakin sa kanyang pwesto si Gregory Ong. Maliban sa pagkakasibak sa pwesto, ipinag-utos na rin ng Korte Suprema ang pagpawalang bisa sa lahat ng mga retirement benefits maliban pa sa kanyang leave credit. Ayon sa Supreme Court, hindi na maaaring magtrabaho pa si Ong sa alinmang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mga government-owned and controlled corporation. Agara naman ang pagpatupad ng desisyon ng Korte Suprema laban kay Ong na pinatawan ng guilty sa kasong gross misconduct, dishonesty at impropriety sa ilalim ng New Code of Judicial Conduct for Philippine Judiciary. Kabilang sa mga sumang-ayon sa desisyon, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justices Arturo Brion, Mariano del Castillo, Martin Villarama Jr., Estela Perlas Bernabe, Marvic Lunen at Francis Hardelesa. Kumontra naman sa desisyon sina Justices Presbitero Velasco, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza at Benvenido Reyes. Voting 852,
the court found Sandigan Bayan Associate Justice Gregory S. Ong guilty of gross misconduct, dishonesty, and impropriety under the new Code of Judicial Conduct for the Philippine Judiciary and dismissed him from the service with forfeiture of all retirement benefits except accrued leave benefits, if any, and with prejudice to re-employment in any branch, agency, or instrumentality of the government. Yan ang ulat mula sa Korte Suprema. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, punta naman natin ang Malacanang, agawa ng mga investors dahilan ng mapanirang ads versus Pilipinas. Ayon yan sa Malacanang. Alamin natin ang report mula kay Leo Maligdem mula dyan sa Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report. Negosyo ang nakikitang dahilan ng Malacanang sa paglalabas ng mapanirang advertisement ng Aegis Malaysia laban sa Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda ng Pilipinas kasi ang nangungunang BPO environment, kaya naman may mga tao o grupong pilit na sisiraan ng Pilipinas para mahikayat nilang mga investors na sa kanilang bansa na lamang maglagak ng puhunan. Ayon kay Lasierda, isa ang BPO sa mga nangunguna sa job creation sa bansa kung saan patunay nito ang patuloy na paglago ng mga call center business sa Pilipinas. Nagpapasalamat naman si Lasierda sa mga Pinoy na nagpahayag ng galit at pagtatanggol sa Pilipinas dahil sa lumabas na mapanirang advertisement. Una nga dito ay nagpahayag na ng paghingi ng apology ang Aegis Malaysia dahil sa negatibong advertisement laban sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng PNP Chief Director General Alan Purisima ang magiging counter charges nito kaugnay sa kasong plunder, indirect bribery at grapa na isinampa ng grupong Coalition of Filipino Consumers. Ayon kay PNP PIO Chief Superintendent Ruben Teodor Sindak, tinitingnan na umano ngayon ng kampo ni Purisima ang lahat ng kanilang mga legal options. Inihayag ni Sindak, bagamat nasa panig na ng nag-aakusa ang burden of proof kaugnay sa sinasabing 7 mga ari-arian ng PNP Chief at maging ang kinokwestyong pagpaparenovate ng White House, dapat umanong madinig pa rin ang opisyal. Pero maraming pagkakataon na sana para makapagpaliwanag si Purisima sa mga inisyong pinupukol sa kanya, tulad ng imbitasyon sa kanya ng Senado. Pero ito mismo ang umiiwas na humarap sa publiko at maging sa media. Katwiran naman ni Sindak, naghahanap lang daw ng magandang pagkakataon si Purisima at tamang oras at forum ay kumpiyansa si Sindak na sasagutin ito lahat ng kontrobersyal tungkol sa PNP Chief. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita, hindi pakikialaman na ng Malacanang ang anumang isasampang kaso o investigasyon kay PNP Chief Alan Purisima may kaugnayan sa mga aligasyon ng kahina-hinalang yaman nito. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino nagsabi na kung mayroong basihan ay sampa na naman ng kaso sa korte si General Purisima at hayaan itong sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi naman ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na naninindigan si Pinoy na kahit malapit sa kanya si PNP ay hindi naman niya ito kukonsintihin kung mayroong mapapatunay ang paglabag sa batas. Matatandaan na sentro ngayon ng kontrobersiya si Purisima dahil sa ilang ari-arian na sinasabing pag-aari nito pero hindi naman nakasama sa kanyang statement of asset, liabilities and net worth. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Pinupursigi ngayon ni Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus na talakayin na ng husto at aprobahan ang House Bill 4408 na nagbibigay ng karapatan sa mga mag-asawa na maghiwalay sa pamamagitan ng divorce. Ito ay kasunod ng panawagan ni Pope Francis na pag-aralan muli at magkaroon ng mga pagbabago sa umano'y pahirapang proseso sa mga annulments o pagpapawalang bisa ng kasal. Ayon kay De Jesus, ang proseso ay hindi kakayanin ng ordinaryong Pilipinong mag-asawa dahil sa gastos at masyadong mahabang proseso ng mga pagdinig. Sa divorce bill, mas mapapadali ang proseso dahil sa loob lamang ng 5 taon na hindi magkasama sa iisang bubong ay maaari nang mag-divorce o di kaya ay 2 taon ng legal na hindi magkasama na wala nang pag-asa pang magkasundo ay maaari nang maghiwalay ang mga ito. Brigada Balita Nationwide. Tinanggal naman ng Department of Labor and Employment ang travel ban para sa mga OFW papasok at palabas ng bansang Israel at West Bank matapos ibaba ng Philippine Overseas Employment Administration sa Alert Level 1 na lamang ang banta sa seguridad sa 2 lugar. Ayon kay POEA Chairperson Rosalinda Baldos, nagpalabas na sila ng 2 resolusyon na nagpapahintulot sa mga bago at mga pabalik na Pilipino OFW sa 2 bansa na maaari ng bumiyahe simula na rin o maaari na silang bumiyahe. Sinimulan na rin ang proseso ng POEA ang mga
nakabimbing mga application para sa pag-alis sa Pilipinas sa mga gusto magtrabaho sa SIL sa Gaza Strip. Magkagayunman pinapayuhan pa rin ang mga OFW na nanggaling o ugaliin ng iba yung pag-iingat at agad ipagbigay alam sa Imbahanan ng Pilipinas sa SIL at West Bank sakaling may mga senaryo o sitwasyon na kailangan ng agarang tulong. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, may kasabihan tayong aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya naman kung halos buong buhay mo ay nagtatrabaho ka na. Tulad ko, nag-aaral pa lang ako, nagtatrabaho na ako. At ang sarili mo naman ay pinababayaan mo na sa huli. Naku, ano naman ang gagawin mo sa maraming pera? Kung ang katawan mo naman ay mahina na. Sabi nga nila, 'di ba, health is wealth. At talaga naman po, hindi sapat bukod sa tamang ehersisyo at ang pagkain ng wasto. Dapat syempre, lagi kang naka-Power Cells Herbal Capsule. 2 kapsula agad pagkatapos kumain. Umagahan, tanghalian at hapunan. Tsak, ang mga nagbabadyang karamdaman dyan ay matutuldukan. Chupi, yun ang sasabihin nyo sa mga sakit. Ang Power Cells Herbal Capsule po, mga kabrigada, ay mabibili na sa mga butika nationwide. At naririnig din po tayo sa Cebu, General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Cagayan de Oro, sa Calibo, Aklan at dyan sa Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating pagbabalita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DriveMax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ang inyong lingkod Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time. Oras natin mga kabrigada, 4:40 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito